Hello Gemini, Sun, Moon Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate kayo. Thank you. So, first card ni Gemini, we have Summer. Ayan. So, this is a time for growth, a time for expansion, a time for success. 'Di ba? Time na ito ng pag-alagwa ninyo sa buhay. Ito na yung pagkakataon na kumbaga magiging yayamanin ka na, 'di ba? Papunta ka na sa pag-asenso, papunta ka na sa pag-prosper. So, whether that is related to your career or business, aangat ka na sa buhay. So, we have leaves. Ayan. And this is also a time for renewal and revival, 'di ba? And progress. So, napakaganda kasi papunta talaga kayo sa you're moving on or moving forward in your life. So, parang you're building momentum sa ngayon papunta sa pag-asenso talaga. At parang may balance akong napipick up dito. Maganda to na habang kayo'y nagtatrabaho, nagsisikap para sa pagprogreso, para sa pag-expand, para sa pag-thrive, ginagawa niyo din yung pag-aalaga din sa inyong sarili at the same time. Yung parang siguro lahat ng areas of life binibigyan mo ng oras. Kaya kumbaga once in a while, you are trying to relax, tina-try ninyo makapagpahinga, makapag-replenish ng lost energy. Kaya with that, mas maganda talaga na may balance, mine-maintain ninyo yung good health ninyo para kahit marami kayong gagawin, marami kayong activities, marami kayong transactions, it doesn't matter, 'di ba? Makakaya ninyo 'yan. Kasi healthy ka, malakas ka, yung gano'n, nakakapagpahinga ka. So we have carnelian, ayan, energy. And yeah, sinisiguro mo with the renewal energy, revival. So, talagang sinisikap mo na sa ngayon na ikaw ay healthy. Sinisikap mo na ngayon na yung energy mo is always um, on top of it, kumbaga, no? Sinisikap mo dito yung maging healthy ka lagi, 'di ba? Lalo-lalo na sa ngayon, yung leadership role na 'to, yung leadership quality na 'to, maaaring mailalabas mo na 'yan kasi pupuwede 'no, na isa sa ebidensya kumbaga o resulta ng growth na 'to is yung sa career mo. So, siguro ang iba sa inyo baka yun nga mapo-promote na kayo into a leadership role. Baka magiging manager ka na, supervisor, consultant ng kumpanya, mga gano'n. So, ito na yung ebidensya ng inyong pagsisipag, pagtitiyaga, 'di ba? Nakamit mo na. Ito na yung inyong tagumpay, 'no? So, what else? So, by the way, maraming salamat for subscribing. And if you haven't subscribed yet, subscribe na kayo. And also, maraming salamat din for not skipping the ads. Malaking bagay yan sa akin. And also, please click the join button sa baba ng video kung gusto niyo na mag-join kayo sa membership. So, we have go the distance. Maring magta-travel lang iba sa inyo rito. Pwedeng physical travel ito. Pwede na yung leadership na yan. Could mean siguro malilipat ka ng branch, madadaling ka sa ibang lugar, 'di ba? Kasi baka ikaw na yung magma-manage ng branch ninyo doon, so pupuwedeng gano'n 'yan. Or pupuwedeng travel ito na since magiging boss na kayo, pupuwedeng frequent 'no, yung inyong pagbabiyahe-biyahe. So pupuwedeng kasama 'yan 'no, sa role ninyo bilang bilang manager, gano'n, or kung ano man ang posisyon ninyo. Pupuwede rin na mental travel ito. So, siguro since this is go the distance energy, pupuwedeng malayo ang nararating ng isip ninyo, yung papaplano ninyo, maybe this is a long-term plan or long-term goal siguro yung, iniisip ninyo rito. Kaya malayo ang nararating 'no, ng isip ninyo. Kaya nga tama 'to na paminsan-minsan, you have to take a breather. Paminsan-minsan you have to rest. You have to give yourself time to breathe. Kasi lalo-lalo na kung ikaw ay isang leader na ng isang kumpanya or grupo, institution, whatever, it will require you a lot of
effort and time, 'di ba? Igugugol mo diyan sa trabaho mo. Kaya kailangan na magbibigay ka din ng oras, no? Kahit konting oras sa pagpapahinga, sa pag-aalaga ng inyong sarili, ng inyong katawan, 'di ba? Ng iyong mental health para lagi kang nasa balanse, lagi kang okay ang pakiramdam, lagi kang maganda yung kalagayan, 'di ba? Kasi yung stress, it will affect you when stress gets into you. Hindi ka na makakapag-focus. So, papaano na lang ang iyong trabaho? It might compromise your job, your work, 'di ba? Kaya kailangan paminsan-minsan nagma-meditate ka, nagpapahinga ka, nagpe-prayer mode ka, yung gano'n, nagre-relax, okay? Kasama 'yan. So, we have loyal heart, 'yan. So, feeling ko dito baka yung ano mo 'to, this is loyalty to your person. Baka sa jowa mo 'yan, sa asawa mo, boyfriend, girlfriend mo, 'di ba? Feeling ko dito, um, yung loyalty niya nasa sa'yo, yung loyalty mo din nasa kanya. So, at least 'di ba, parang this person also, yung person mo, malaking tulong din siguro 'to sa'yo, you know? Malaking, yung parang ito din yung nag-i-inspire sa'yo, 'di ba? Kaya siguro lagi ka din, masaya kahit siguro pagod, pero nandiya-diyan siya to support you, to make you happy, 'di ba? Pinapagaan niya yung araw mo, something like that, 'no? So, good for you. So, tignan natin kung ano pa ang mga messages and energies surrounding you. Hala, bumaliktad na, oh. So, 'di ba, ang ganda ng bumaliktad, Wheel of Fortune. So, mukhang siswertehin talaga kayo sa ngayon, Gemini. This is the time na babaling na sa'yo ang swerte. Nandito na yung nandito na yung good luck and good fortune sa horizon mo. Kaya take advantage of that. I-align mo na yung sarili mo with that swerte para pumasok na ng, tuluyan ng pumasok yung magagandang bagay, pangyayari, sitwasyon, circumstances sa buhay ninyo. Kasi ito na, mababago na ang inyong sitwasyon for the better. Things are going to change for the better. Positive changes na are happening in your life. Magiging positibo ang mga kaganapan, ang mga epekto sa buhay ninyo ng mga pagbabagong ito. Unang-una na magbabago dito sa inyong kaperahang aspeto. Magkakaroon na kayo rito ng abundance, ng prosperity, financial comfort, financial freedom, 'di ba? Kasi nga mapo-promote ng iba sa inyo. So, siyempre kapag may promotion, pati yung sweldo mo lalaki din, malalaki din yung take home pay mo, hindi ba? So, pupuwede rin na may naririnig akong gambling. So, siguro ang iba sa inyo nagsusugal or nagtataya sa mga game of chance, mga gano'n. So, baka ito na yun yung swerte ninyo din, 'no, para diyan. Um Things are going to change for the better din kasi parang ito na yung pag-ikot ng mundo ninyo, ito na yung pag-ikot ng gulong ng palad kumbaga, 'di ba? Kung dati medyo mabagal yung progress sa buhay, ngayon maaaring bumilis na ang takbo ng gulong ng buhay at gulong ng palad ninyo at papunta na kayo sa taas. From being stuck siguro sa baba, ngayon papunta na kayo sa taas. Kaya magiging asinsado na talaga kayo, magpo-progress na ang buhay, magiging maluwag ng pamumuhay, magiging maganda na't maswerte na kayo sa lahat. So, travel, 'no, pupuwede rin na may mga travel na magaganap dito for some of you. So, you're really going to start something new sa buhay din niyo. Si Wheel of Fortune kasi new beginning energy yan. Si Magician, new beginning energy din. So, siguro ngayon, ano, kung ano man ang mga pangarap niyo pa, baka may mga pangarap pa kayo na hindi pa natutupad, maaaring ngayon, magsisimula na din kayong aksyonan nito. Kasi meron tayong Magician na nakataas na yung wand niya, parang sinasabi niya na, I'm going to start. No, I'm going to start something in my life. So, baka ito na yun, sisimulan mo na din gawin ngayon gawa ng paraan na matupad mo na yung mga pinapangarap mo. No? So, good luck sa iyo dyan. With the moon energy, ano lang ito sa inyo, gabay ito sa inyo na
lagi kayong makikinig sa iyong intuition. Always listen to your intuition. Lalo-lalo na maraming mga gagawin kayo sa ngayon. Mabibisi kayo around this time. Mabibisi kayo. Kaya lagi ninyong pakinggan ang gabay sa iyo ng Divine Universe. No? Kung ano man ang napipick up mo sa iyong intuition, listen to it, trust it, and do it. Okay? Kasi yun ang gagabay sa iyo patungo sa tamang daan. Alright? Good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.